Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel. This is Grace Cho again. So before we get started, I would like to say thank you so much for the support. So sa lahat ng mga social media na nagpa-pop up or sinashare yung content ko, sa lahat naman nag-share ng mga content ko, ng mga upload videos ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Kasi hindi po ako makagawa ng content kung hindi po dahil sa inyo. At wala po ako dito kung hindi dahil sa inyo. So maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin. Simula noon na hanggang ngayon, isensyan pa rin po kayo. Patuloy na tumatangkilik, nagpi-play ng mga upload videos ko. So maraming salamat po. At saka sa mga bago pa lang dito sa YouTube channel ko, kung mag-pop up man to sa FYP nyo, so yung content ko is more about work abroad. Nagbibigay po ako ng mga update kung ano po yung mga trabaho na pwede nyo pag-applyan. Kung saan nyo po mahanap yung mga agency na mga verified, na under sa PUEA or from the Department of Migrant Workers website. So for today, yung in-ask nyo sa akin na gumawa ko ng content regarding sa mga question nyo sa mga previous vlog ko, previous upload ko. So ngayon is magbibigay po ako ng mostly requested question galing po sa inyo. So, sasagutin ko po yun, iisahin ko po yun. Pag-uusapan po natin yan ngayon para mas malinaw, para hindi na po tayo pabalik-balik. Kasi kung pabalik-balik po tayo, mas stuck lang kayo doon sa mga question nyo. So, dapat yung isipin nyo na lang is mag-apply. Mas stuck kayo doon, magpatuloy pa rin kayo magtatanong, hindi kayo pupunta sa agency. So, ngayon, magbibigay ako ng 10 question at the same time, sasagutin ko po yun para mas malinaw po sa inyo. Okay po, so continue na po tayo. So again, magbibigay ako ng 10 question at the same time, yung mga kasagutan. So the first question na galing po sa inyo is that, pwede bang makapag-apply abroad na on the process pa lang ang passport? So ibig sabihin, nag-ano ka na, parang nag-file ka na, or pinaprocess mo na, pero wala pa sa'yo. Pwede ka bang makapag-apply? So, ganito po. Yung tanong ko, pwede ba kayo makapag-apply na walang passport? Of course, hindi, diba? So, kung mag-a-apply kayo, dapat dala nyo yung passport nyo. Kasi wala pong agency na special yung treatment sa inyo doon. Kasi hindi lang isa yung nag-a-apply. Ang dami pong nag-a-apply everyday. So, kung ikaw interesado ka na gusto mo makapagtrabaho abroad, gusto mo mag-apply, kung pupunta ka po kayo sa isang agency, make sure na dala nyo yung passport nyo para walang dahilan na pabalik-balik kayo. Kasi una kung pabalik-balik kayo sa agency nyo, uwi kayo ng bahay nyo, so mas magastos, diba? Pamasahin nyo, pagkain nyo, tas yung pagod nyo, lalo pat sobrang init ngayon. So, para mas madali at less yung hassle sa inyo, pumunta kayo sa agency, dala yung passport nyo. At sinisiguro ko sa inyo na ikikater kayo, na andun kayo, tatanungin kayo ng mga interviewer. Kumpara naman sa pumunta ka doon, magsabi ka, gusto kong mag-apply, kaya lang yung passport ko wala pa. Isa lang sasagutin sa inyo ng mga interviewer nyo from different agency. Kung mag-apply ka, dala mo yung passport mo. So again, napaka-importante po ng passport as an OFW. Okay po, so sana maliwanagan tayo. Maliwanagan po kayo sa paliwanag ko. Maintindihan niyo po yung paliwanag ko para hindi po tayo pabalik-balik. Okay po. So the second one, pwede bang mag-apply ang fresh grad or wala pang experience? So ganito, dito kasi sa Pilipinas, mag-apply ka, tatanungin ka ng interviewer mo, may experience ka ba? Diba ganun dito sa Pilipinas, diba? Unlike sa ibang bansa, basta kaya mo magtrabaho, hindi nila pinagbabasihan kung may experience ka or wala. Yung basihan nila is alam mo yung gagawin mo, may idea ka sa gagawin mo at dedicated ka sa pag-applyan mo. Diba? Ganun sa ibang bansa. Pero sa Pilipinas, tatanggap sila ng aplikante kung may experience na sila. Well, sa mga fresh grad naman, mag-open lang kayo sa interviewer. Punta kayo sa agency na gusto yung pag-applyan. Kasi ang dami po natin mga verified agency. There is 1,000 plus. So, nasa sa inyo na po kung ano po yung agency na pipiliin nyo. So, mag-open kayo na I'm a fresh grad. Gusto ko mag-apply. Gusto ko magtrabaho abroad.
para makatulong sa pamilya ko. So, yung agency na po yung bahala or yung interviewer na po yung bahala nun kung tatanggapin kayo or ano. Kasi meron namang meron namang mga fresh grad na mag-apply as a factory worker. 'Di ba? Pero may training yun. So, yung agency na yun na po provide ng training ninyo. So, again, nasa agency po yung decision na yun. Mag-open kayo sa agency, wag po sa akin na content creator na gumagawa ng mga content, na nag-upload ng mga videos, na magtatanong kayo sa akin na pwede ba ako makapag-apply, I'm a fresh grad, pero kaya ko magtrabaho. Lahat naman po tayo pwede magtrabaho, di ba? Kasi yun naman po yung goals natin mag-aral, magtrabaho para makatulong sa pamilya, sa magulang, di ba? So, given na yun na kaya natin magtrabaho, alam naman natin na yung mga Pilipino is marunong magtrabaho, magaling magtrabaho, napaka-dedicated sa trabaho. So, again, yung agency yung magde-decide nun kung tatanggapin kayo, pero alam ko mag-undergo pa kayo ng training. Kasi yun yung compulsory yun, para pagdating nyo sa place na pagtatrabahoan nyo, of course, hindi naman sila mapapahiya doon. Hindi mapapahiya yung agency dito sa Pilipinas na pagbabagsakan ng mga OFW kung saan man nila gusto magtrabaho. Okay po, so wag po kayo magtanong sa akin, diretso po kayo sa agency na mapipili nyo para sila po yung magbigay ng instruction sa inyo. Okay pa. So the next question is that, meron bang placement fee? Yun, isa yun. Ang dami nagtatanong nun. Kung pagbabasahin nyo po sa mga comment section sa mga previous vlog ko, previous upload content ko, ang dami dun. Miss, may placement fee ba? Gusto ko magtrabaho, gusto ko mag-apply. Miss, may bayad ba? Gusto ko magtrabaho. Miss, ganito. Wala akong pera, may placement fee ba? Wala akong pera, saan ako kukuha? Well, hindi ko na po cargo yung wala kang pera. Kasi, ako po is gumagawa ng content. Hindi po ako nagpo-provide ng pera sa inyo. Prangka lang pong usapan ha. Hindi po ako nagpo-provide ng pera para sa inyo kasi itong paggawa ko ng content, pinakatulong ko na to sa inyo. Hindi po like, ako pa yung hinga nyo ng pera. Diyos ko, para parehas lang po tayo. May mga may mga responsibilidad din po ako. Huwag nyo naman po akong hinga ng pera for your application. So, kung gusto nyo pong mag-apply, make sure na may pera kayo. Make sure na may nakalaan kayong pera. Kasi hindi naman po pwede na pag mag-apply ka, wala kang pera. Walang ganun. Hindi po ganun. Pag-uusapan po natin yan sa dulo. Pupunta po tayo sa sa tanong na yon pagdating sa pera. Pero dito tayo muna mag-focus sa placement fee. Kung may bayad ba. Wala pong placement fee yung mga verified agency under POEA. Wala pong ganun. So, yung agency po yung gumagastos. Kaya po may kontrata kayo. Kasi ibig sabihin, wala kayong babayaran na placement fee. Kasi may kontrata doon sa lugar na pupuntahan nyo na pag-applyan nyo. So, ibig sabihin, yung agency, yung magbabayad, nakausap niya sa lugar na pagtatrabahoan nyo. So, wala po kayong babayaran. Again, wala naman pong placement fee. Paulit-ulit ko po yung sinasabi sa inyo. Wala pong placement fee ang mga verified agency under POEA. Kahit na pumunta po kayo sa website ng Department of Migrant Workers, tingnan nyo doon, wala naman Or kahit na pumunta kayo doon sa opisina, magtanong kayo. Again, yung isasagot sa inyo, wala pong placement fee ang mga agency. Pero gagastos kayo para na lang sa sarili ninyo. So, kung hihingan kayo ng placement fee sa agency, ibang usapan na po yun. Doon na po kayo magtaka at magreklamo po kayo. So, again, wala pong maloloko kung wala pong magpapaloko. Okay po? Sana po nagkakaintindihan tayo para hindi naman po tayo pabalik-balik kasi alam ko naman, naintindihan ko yung side ninyo na gusto nyo po yung makasiguro bago po pumunta kayo sa agency. Gusto nyo pong may idea bago kayo pumunta sa agency. Well, ako na po yung nagsasabi sa inyo, wala pong placement fee yung agency. Okay po. So, the next question,
Free ba ako mag-apply? Wala ba akong gagastusin mag-apply? Ito na. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na pag-uusapan natin. From the first place, kailangan nyo po ng pera sa pag-apply ninyo. Hindi po yung pera na yun na para tanggapin kayo sa agency. Hindi po ganon. Kailangan nyo ng pera, una, pamasahin nyo papunta sa agency. Kasi hindi naman po yung agency yung pupunta sa bahay nyo para pa-apply kay. Of course, kasi ikaw yung interesado, magtrabaho abroad. Of course, may pera ka. Kasi, again, pagpunta pa lang sa agency, kailangan nyo ng pera. Pamasahe, diba? Pangalawa, kailangan nyo ng pera kasi, of course, kailangan mong kumain. While nag-aantay ka doon na processing or nag-aantay ka pa na tawagin yung pangalan mo, of course, kailangan mo ng pera kasi bibili ka ng pang-snack mo, kakain ka. Hindi naman pwede apply ka lang ng apply, wala kang pera, baka mahimatay ka pa doon sa gutom. So, baka kasalanan pa ng agency. Again, kailangan nyo po ng pera. Pangatlo, kailangan nyo ng pera para kumuha ng passport nyo. Kailangan nyo ng pera para kumuha po ng NBI ninyo. Kailangan mo ng pera para kumuha ng SSS number mo. Pumunta sa mga ehensya na kinakailangan mong puntahan na instructed by the agency. So, kung sasabihin ng mga, like for example, may mag-approach sa inyo na yung nagre-recruit, sasabihin, uy, mag-apply ka, wala ka talagang babayaran kahit piso. Abay, wag ka maniwala sa ganun. Kasi pagpunta pa lang sa agency, may bayad ni. Pagkain nyo pa lang, may bayad na. Wala pong libre sa ngayon. So, kung sasabihin libre lahat, abay, magtanong muna kayo, paano ba yun? Nangati yung bibig ko. Bakit ganun? Bakit walang bayad? So, magtanong ka. Dapat, yung parating nasa isip nyo is, bakit walang bayad? Bakit ganun? Para po hindi kayo maloko. Kasi mahirap kung naloko na kayo and then andun na kayo sa ibang lugar. Mas mahirap po sa inyo yun. Bakit? Pag maloko kayo, pag hindi verified yung agency sa Pilipinas sa pinag-applyan nyo, tas andun na kayo, mahirapan kayo. Kasi kung ano yung pinangakong trabaho dito sa Pilipinas sa pag-applyan nyo, alam kong iba yung pagtatrabahuan nyo doon sa abroad. Mas mahirapan kayo kasi nasa ibang bansa na kayo eh. Hindi kayo agad-agad makakauwi. Kailangan nyo pa ng exit visa. Titingnan pa yung passport nyo, yung documents mo, kung legal ka bang nakapunta sa lugar na yun or kung illegal ba. So on the process pa, i-check pa yan lahat. Kaya bago ka pumasok, bago ka mag-apply sa isang agency, make sure na verified yung agency. Make sure na wala kang problema dito pa lang sa Pilipinas. Kasi kung may problema ka na dito sa Pilipinas while nag-apply ka, for sure, mas malaki yung poproblemahin mo pag andun ka na sa abroad. Again, mahirap po maloko pag nasa abroad ka na. Kasi wala doon yung pamilya mo na pwede kang tulungan pauwi. Hindi lang yan Manila to Cebu, hindi lang yan Manila to Davao, hindi lang yan Manila to Zamboanga, Pampanga, or whatever na nasa Pilipinas lang. Nasa ibang bansa ka na. Mas mahirapan ka kung hindi mo sisiguraduhin, hindi ka magiging mautak sa pagpili, sa pag-iisip bago kayo mag-apply. So again, sa pag-apply, kailangan nyo po ng pera para sa sarili ninyo. Hindi po sasabihin na ng agency, ng recruiter na, uy, walang pera, walang problema, kaya ko yan. Ano ko yan? Tawag doon, shoulder ko yan. Baka yung kung sa DH, yung domestic helper, mostly kasi sa mga agency na domestic helper is, yung passport, sila yung nagbabayad, yung pamasahe, sila nagbabayad, pero seldom lang po yun na cargo ng agency. Kung cargo man po nila, mababa yung sweldo nun. So again, mamumroblema pa rin kayo kasi syempre, gusto nyo nga mag-apply abroad, diba? Kasi malaki yung sweldo. Tas yung gano'n na mura lang yung sweldo. Dapat sa Pilipinas ka na lang nagtrabaho, kasama mo pa yung pamilya mo, diba?
So again, kailangan nyo po ng pera. Kailangan po natin ng pera sa pag-apply natin. Kailangan pong may tumulong sa'yo or meron ka man lang makukuha ng pera. Kasi pag andun ka naman din sa abroad, mababayaran mo naman yung inutangan mo, di ba? So again, paulit-ulit tayo, kailangan mo ng pera pag mag-apply. So next question, yung nasabi sa akin doon na sabi, pwede ba kami mag-apply? I'm 50 years old. Andun po yun sa comment section. Meron po yun doon na I'm 57, I'm 59 years old. I'm not ex-abroad. Gusto ko lang po magtrabaho kasi may problema na ako dito sa Pilipinas. Wala na pong nag-asikaso, kaya gusto ko pong mag-apply na lang abroad kasi doon kahit ilang taon na pwede basta kaya mo pa magtrabaho, pwede. Well, totoo po yun. Sa ibang bansa, wala pong discrimination when it comes sa edad. As long as kaya mo magtrabaho, pwede. As long as dedicated ka sa trabaho mo, pwede. Again, kahit matanda ka na, may edad ka na, puti na yung buhok mo, kung kaya mo pang magtrabaho, walang problema sa abroad. Pwede yan. Pero, hindi ka ex-abroad, mag-apply ka pa lang. Do you think tatanggap sa'yo yung agency? To be honest, hindi po. Wala pong ganon. Kasi, yung mga agency, negosyo yan eh. Negosyo yan. Yung mga agency dito sa Pilipinas, gumagastos sila, pinagagastosan nila, or again, gagastosan nila yung isang aplikante. Pag makita nila na worth it yung yung tatanggapin nila, kasi dadalhin nila yan papupuntahin nila yan sa ibang lugar para magtrabaho. At yung pagtatrabahuan ng OFW na yon, of course, kontrata yan doon sa kumpanya sa ibang bansa. In return, meron pong compensation yung papunta sa agency dito sa Pilipinas. So again, negosyo yan. Hindi papayag yung mga agency sa Pilipinas, nagagastos lang sila sa'yo na walang makukuha in return. So again, ang agency ay negosyo yan. Gagastos yan kung alam nila na makakatulong ka din sa agency nila at makakapagtrabaho ka doon sa lugar na pupuntahan nila. Okay po. Pero meron naman pong case na 50 years old ka na, mag-a-apply ka or pupunta ka doon sa lugar, pero andun pamilya mo. Well, meron po yun. Pwede po yun. Like for example, ako nasa Canada. Gusto kong kunin yung magulang ko. Kukunin ko, like for example, kukunin ko muna yung nanay ko. Tapos yung nanay ko, pagdating dito sa Canada, gusto magtrabaho. Tapos, kausapin ko yung mga kapatid ko na, oy pa, gusto ni nanay magtrabaho, pwede ba dyan? Pwede yan. Pwede siya magtrabaho. As long as kaya niya magtrabaho, pwede. Pero gastos ko po yun na pagpunta sa inyo. Gastos ko po yung petition niya or yung visitor visa niya or working visa or whatever. Petition, working visa, visitor visa, nandyan po yan pagpipilian nyo. Pero gastos ko po yan. Wala po akong agency na connected sa Pilipinas. So pera ko yung gagamitin ko para makuha ko yung magulang ko papunta dito sa Canada. Pwede po yan. Pero kung yung agency po, yung kukuha sa inyo para patrabahuin kayo sa ibang bansa, to be honest, hindi po mag-invest yung agency na ganun, wala kang working, hindi ka ex-abroad, tas 50 years old, 50 plus ka na, patatrabahuin ka dun. Hindi. Na lang po nun. Imposible na po yun. Again, yung mga agency sa Pilipinas, negosyo po yan. Tumutulong sila, tatanggapin ka nila mag-apply sa agency nila. Kung meron, again, in return na magtatrabaho ka doon sa ibang bansa. Kasi of course, yung pagtatrabahoan mo doon, merong compensation na ibabalik sa agency sa Pilipinas. Okay po. So sana nagkakaunawaan tayo na yung 50 years old, 50 plus, under agency, imposible na po yan. So, wag po kayo magalit sa akin na sasabihin ko po. Kasi sumasagot ako sinasagot ko, sabi ko, imposible na po yan na matanggap kayo.
Hindi po yan sa tinatawag na discrimination. Sinasabi ko lang po yung katotohanan para alam nyo din po at hindi po kayo mag-aksaya ng oras, panahon, papunta sa agency. Okay po? So, the next one, kung hindi ko tatapusin contract ko, kaninong gastos pauwi ng Pilipinas? So, ayaw mo nang tapusin yung kontrata mo. Gusto mo nang umuwi ng Pilipinas. Well, yung tanong ko, bakit ka uwi ng Pilipinas? Is it may problema ka sa agency or sa employer mo? Is it uwi ka kasi nagka-problema yung family mo sa Pilipinas? Is it uwi ka kasi namimiss mo yung pamilya mo sa Pilipinas? Andun lang po yung sa tatlong nabanggit ko. Well, kung uuwi ka, gusto mong umuwi. Unahin natin yung una ko nabanggit. Na uuwi ka, gusto mong umuwi kasi nagka-problema ka sa employer mo, agency mo, kumpanya nyo sa abroad. Well, bago po kayong umuwi, pumunta po kayo, wag po kayo magdirekta sa mga content creator. Pumunta po kayo sa mga ehensya natin sa abroad. Kasi tumutulong po sila eh. Sasagutin nila lahat ng katanungan mo. At kung makita nila na gusto mong umuwi kasi may mga nalabag yung agency mo nalabag yung agency nyo sa abroad, tutulungan naman po kayo niyan eh. Kasi may boses yung mga OFW. Kahit saang lupa-lupa ng mundo makapunta or pumunta yung mga OFW, may boses po tayo. Pinapakinggan po tayo. So, magreklamo ka, mag-open ka, magsabi ka kung ano yung desisyon, kung ano yung rason kung bakit mo gustong umuwi, kung bakit ganun yung desisyon mo. At sila yung magsasuggest sa'yo kung ano yung gagawin mo, kung ano yung karapat-dapat mong gawin. So, yung next naman is gusto mong umuwi kasi may problema sa pamilya nyo sa Pilipinas. Before ko mag-proceed sa pangalawa, balik tayo sa una. So, kung makita man ng mga ehensya natin sa abroad na may problema kayo, nagka-problema kayo sa agency employer, kaya gusto nyong umuwi, of course, pag tumulong sila na makauwi ka ng Pilipinas, gastos nila yan. Makikita nila kung karapat-dapat ka ba talagang tulungan, kung may nalabag ba yung agency. Tutulungan ka po ng ehensya doon sa abroad para makauwi ng Pilipinas. Okay po, sana po tandaan niyo po yan na may mga ahensya tayo na tumutulong sa mga OFW. So, the next one, gusto kong umuwi kasi baka may problema sa pamilya sa Pilipinas. Well, yung masasagot ko sa inyo, of course, wala kang problema sa employer mo, company mo sa ibang bansa. Pamasahe mo po yan pauwi. Kasi ano na po yan eh, problema mo sa Pilipinas eh, problema mo sa pamilya mo. Gusto mong umuwi. Pwede kang umuwi. Magpaalam ka ng maayos sa employer mo, sa kumpanya nyo. Pwede kang umuwi. Pero, isa lang isasagot niyan sa inyo kung kumpanya nyo. Pamasahe mo pa uwi. Seldom lang po yung kumpanya, yung employer na pauuwiin ka, pamasahe nila. Seldom lang po yun, to be honest. Napakaswerte nyo po kung ganun yung employer nyo, ganun yung kumpanya nyo. Then, the last one, gusto kong umuwi kasi namimiss ko yung pamilya ko sa Pilipinas. Same. Pamasahe mo pa uwi. Kasi kung uwi ka ng Pilipinas kasi namimiss mo yung pamilya mo, bakit ka pa nag-abroad? 'Di ba? Hindi lang po yung Pilipinas na nasa Maynila, ay namimiss ko yung pamilya ko, uwi ako sa Cebu. Ay namimiss ko yung pamilya ko, uwi ako sa Bataan, uwi ako sa Zamboanga. Kasi nasa Pilipinas ka lang, madali lang, pamasahe lang yung problema mo. Unlike kung nasa ibang bansa ka, ang dami mo pang ipoproseso bago makauwi ng Pilipinas. Ang dami mo pang gagawin bago makauwi sa bansa mo. So, yung advice ko doon sa'yo, bago ka mag-abroad, bago ka mag-decide magtrabaho abroad, dapat buo yung loob mo. Kasi wala nang balikan yun eh. Like for example, nandun ka, first 3-6 months mo. Sabihin mo, ay, nalulungkot ako dito, iba pala dito sa abroad, puro trabaho, nakakalungkot, wala yung pamilya ko. Nako, bakit ka pa nag-abroad?
prangka lang usapan ha. Hindi ka na lang sana nag-abroad kung yan yung sasabihin mo. Namimiss ko yung mga anak ko. Namiss ko yung magulang ko. Wala pong ganun. Kasi dapat pag OFW ka, buo yung loob mo. Again, walang balikan doon. Dapat titiisin mo yung lungkot matapos mo lang yung kontrata mo. At saka again, buo yung loob mo. Kasi yung mga naranasan mo dito sa Pilipinas magtrabaho, iba yung mararanasan mo pag nasa abroad ka. Kaya again, bago ka mag-apply, bago mo isipin na gusto mo magtrabaho abroad, paulit-ulit mo ding isipin. Sabihin sa utak mo, kaya ko ba? Kaya ko bang mawalay sa pamilya ko? Kaya ko bang magtrabaho doon? At kung ano man yung sabihin sa utak mo na, sabihin mo kaya ko, panindigan mo yan. And then kung ano din, dapat isipin mo din na, sasabihin mo, bakit ako magtatrabaho abroad? Kung ano yung isasagot mo, yun yung paninindigan mo. Kasi kung ano yung sasagot mo na bakit ka nagtrabaho abroad, paulit-ulit mo yan dapat iisipin sa mga panahon na gusto mo nang umuwi, na makapiling mo yung pamilya mo. Kung sasabihin mo na magtatrabaho ako abroad para sa pamilya ko, para sa mga anak ko, yan yung lagi mong iisipin para matapos mo kontrata mo. Isipin mo na, ay, magtatrabaho ako abroad kasi para sa kinabukasan ng mga anak ko. Kung yan lagi nasa isip mo at nandito sa puso mo, matatapos mo yung kontrata mo. Tatapusin mo yung kontrata mo. Kasi pag tapos naman yung kontrata mo, wala kang problema sa employer mo, titiisin mo yung lungkot para sa pamilya mo, wala kang problemahin. For sure, matatapos mong kontrata mo, uwi ka ng Pilipinas, na makikita mo na okay na yung pamilya mo. At okay ka na din. Okay po? So, the next question, how to get your OEC? So, you can check sa website ng Department of Migrant Workers or www.tmw.gov.ph. Andun po yun. Pwede po kayo mag-process nun online. So, may share po ako sa inyo as an OFW before. Yung first contract ko, of course, under agency pa ako. So, walang problema. Lahat yun ay nasikaso ng agency ko. The second contract ko is direct hire na po ako. So, nasa sa akin kung bumalik pa ako or hindi. Pero nang nag-decide ako na bumalik sa agency ko, sa employer ko, so, direct hire na po yun. Noon, hindi ko po alam. Wala po akong kaalam-alam na kailangan ko palang kumuha ng OAC. Pero that time is nasa airport na po ako. So, nagka-problema ako, to be honest. Hindi po sana ako makakaalis noon. Kasi una, wala po akong OAC. At nagka-problema din po kasi yung baggage ko, yung luggage ko, sobra. So, dapat sana is 10 kilos lang. So, marami yung dala ko. Eh, ako naman, kung sa mga bagahe lang, walang problema. Doon ako nagtagal sa OEC ko. Buti na lang, inintindi nila kasi wala akong alam eh. First time ko. So, nag-open ako sa kanila na that was my first time to get an OEC here. So, flight ko today, ano po yung gagawin ko? So, sabi doon sa nag-cater sa akin, sana mapanood mo to. Sir, thank you po sa pag-cater sa akin that time. Yung inayos niyo po yung papel ko para po makapag-flight that time. Salamat po, sir. Kasi alam ko, ay nakilala ko siya, nagtanong ako sa kanya ng pangalan niya. So, nag-message na ako sa Facebook niya. So, maraming salamat po sa iyo, sir. Ayaw niya naman po ipabanggit yung pangalan niya kasi baka daw may magsabi pa na merong pinapaboran. So, hindi ko na lang i-mention yung pangalan niya. Pero again, sir, thank you. Thank you po sa pabor na binigay niyo sa akin para makapag-flight po ako that time. So, continue na po tayo. So, nag-open ako sa kanila na that was my first time to get an OEC. I really don't know the process. I really don't know how to get that one. And that time, I don't have a load na makakapag-open ako ng mga website. Kasi yung gamit ko lang is sa data. So,
nag-open ako sa kanila again, nakipag-usap ako ng masinsinan, nakiusap ako sa kanila. So yung pinabura naman, sila yung kumuha ng OAC. Sila na rin yung nag-print as ibinigay na sa akin. And finally, nakapag-flight naman po ako that time. Pero na pagalitan pa ako sa immigration. Kasi yung flight ko that time, that was 11 a.m. So, nasa immigration pa ako 10:58 a.m. So, di ba dapat by 11, before mga quarter to 11 or 10:30, dapat nandun ka na sa waiting area. Pero that 10:58, 10:55 to 58, nasa immigration pa ako noon. So, pinagalitan ako ng immigration, yung Muslim na nandoon. Siya lang yung personnel na Muslim na nandoon sa immigration. Ang daming nakakakilala sa kanya na talagang talagang pagagalitan ka. So, naintindihan ko rin kasi trabaho niya naman po yun. Pero grabe talaga yung galit niya sa akin. Ako talaga kasi yung pinipilit ko nun is gusto ko talaga, ma'am, kailangan ko talaga mag-flight that time. Hindi na po kailangan bumalik ako ng summer kasi wala na po akong pera. So, kailangan ko po talaga mag-flight. Kailangan ko dapat po bago 11, makalabas na po ako dito sa immigration. Diretso na po ako dun sa waiting area. So, bago niya ako, natapos siyang magagalit-galitan sa akin. Tinanggap ko yun kung ano yung mga pinagsasabi niya, na kesyo, kami daw, mabagal kami, tas sila yung awayan namin. Wala naman nakikipag-away sa kanya. Siya lang naman nakikipag-away sa akin. Pero, hindi ko na siya, hinayaan ko na lang siyang magagalit-galitan dyan. Hinayaan ko na lang siyang pagalitan niya ako. Kasi, may point din naman siya na late ako. So, yun. Hinayaan ko lang na magalit siya sa akin. And finally, naglagay siya ng stamp na diretso na ako doon sa waiting area. So, that time talaga yung kaba ko kasi akala ko talaga hindi ako makakapag-flight pabalik ng Saudi. So, since naayos naman, nakiusap naman ako ng maayos, nag-open naman ako sa kanya, sa kanila, lahat. So, yun, pinabura naman. Pinakinggan naman yung pakiusap ko. So, sa lahat po, during that time po, kung sino man po yung mga personnel na tumulong sa akin sa immigration, sa airport, para lang makapag-flight, maraming salamat po sa inyong lahat. Kasi yung iba pong personnel na tumulong sa akin that time na makapag-flight, nakilala ko po. Kasi nagtanong din naman po ako, nag-thank you ako sa kanila sa Facebook na, kasi nagtanong ako nag-open talaga ako sa kanila ng masinsinan. Kasi to be honest, that time umiyak po talaga ako bago pa ako pumunta ng immigration. Yung pumipila pa lang ako para check yung mga baggage ko. Kasi yun na nga, aside sa nagka-problema ako sa OAC, sobra pa yung bagahe ko. So yung give up ko na lang doon is yung mga baon ko. Ayokong i-give up yung iba kong gamit. Kasi yung mga gamit ko, yung mga damit ko is ginagamit ko for vlog. Yung mga lens, yung mga ginagamit ko naman yung like mga lens, yung mga ginagamit sa pag-vlog. So, alam ko yun yung nakabigat eh. So, ginib up ko yung mga pagkain. Ginib up ko yung iba pong mga damit na yung pambahay ko lang. Pero yung mga ginagamit ko talaga sa pag-vlog, yun yung hindi ko binitawan. Kasi sabi ko, makakabili naman ako niyan. Pero yung itong pang-vlog ko kasi medyo mahal. So sabi ko, i-give up ko na lang yung iba, wag lang to. So hanggang sa nandun na ako sa loob ng eroplano, doon ko na pag-isip-isip na talagang hindi po madali yung pag-apply. Hindi po madali yung isang abroad. So again, dapat buo yung loob mo sa pag-apply kung gusto mo magtrabaho abroad. Okay pa. Hindi ko yun makakalimutan na that time talaga hindi sana ako makakapag-flight. As in, kung hindi nila kinonsider yun, balik sana ako ng summer. Pero, mayawa naman yung Diyos, kaya nakapag-flight na rin po. So, continue na po tayo. Shinare ko lang po sa inyo yung naging experience ko, yung journey ko as an OFW sa Saudi, na hindi po madali. Ang dami po mga trials na pagdadaanan nyo bago kayo makapagtrabaho abroad. At yung trials na yun, hindi po yun mag-end lang na nandun ka na sa aeroplano, papunta ka na sa ibang bansa. Hindi lang po doon hihinto. Mag-start po yung journey nyo, yung mga pagsubok nyo pag nasa ibang bansa ka na. Tandaan nyo po yun.
So the next question is that, do I need to pay for my working visa? Well, kung under agency nga po kayo, you don't need to pay for your working visa kasi yung nag-aasikaso nun yung agency ninyo. Inaasikaso ng agency nyo yung working visa nyo para makapunta kayo sa ibang bansa, doon sa lugar na pupuntahan nyo, doon sa lugar na ando na may kausap sila na doon ka magtatrabaho. So, yung ano mo lang is yung NBI mo, yung passport mo, pagkain mo. Pero yung working visa, yung iba pa mga documents na kakailanganin under agency, shoulder po nila yon. Sila po yung bahala. Kung ano lang po yung instruction sa inyo ng agency, doon lang po kayo mag-focus para hindi po kayo ma-distract. Hindi po kayo kabahan. Wala pong dahilan na hindi kayo makapag-abroad. Wala pong dahilan para tumigil kayo sa pag-apply. Again, kung ano yung instruction, makinig kayo. Kung walang nabanggit yung agency na kailangan nyo magbayad ng working visa, ihinto nyo po yung pag-iisip na yun para hindi po kayo ma-distract. At kung papabayarin man kayo ng agency nyo ng working visa, magtaka kayo. Kasi mostly talaga agency yung yung umaasikaso. Okay pa? So next one, do I need to pay for my plane ticket? Again, under agency po kayo. Shoulder po yun ng agency ninyo. Either agency kayo or direct hire, shoulder po yun ng agency, shoulder po yun ng employer nyo. Hindi po kayo magbabayad ng plane ticket nyo papuntang ibang bansa. Babayaran nyo po yung plane ticket ninyo kung nandun pa kayo sa ibang bansa, gusto nyo pong umuwi ng Pilipinas kasi namimiss nyo yung pamilya ninyo. For sure, kayo yung magbabayad ng plane ticket nyo pa uwi ng Pilipinas. Okay pa? Tandaan nyo po sana yung sasabihin ko para hindi po tayo paulit. Hindi naman po sa nagre-reklamo, ay, paulit-ulit na lang, kakainis na lang. Hindi po, kasi wala po ako dito kung hindi po dahil sa mga katanungan ninyo. Hindi po ako makakapag-create ng mga content, ng mga videos kung hindi po dahil sa inyo. Pero yung point ko lang po is makinig kayo, kasi para yun sa inyo eh. Para yun sa pag-apply ninyo, kung gusto nyo magtrabaho abroad. Okay pa? So the last question, hindi ko po tinapos. Ito, specific to sa Saudi. Kasi mostly na nagtatanong sa akin, nagli-leave ng messages sa mga previous video ko is from Saudi. Kasi yun yung lugar na maraming nagkakaproblema sa employer, sa kontrata, whatever. Minsan yung mga employer nyo sa Pilipinas, pagdating sa Saudi, is lumalabag sa napagkasanduan sa kontrata nyo dito pa lang sa Pilipinas. So, eto. Hindi ko tinapos yung contract ko sa Saudi dahil minalitrato ako ng amo ko. Ngayon, gusto ko ulit makapagtrabaho abroad at sinabihan ako ng agency namin na nakablock na ako at never na ako makakapagtrabaho. Totoo ba yun? Well, sino ba yung agency na yan? 'Di ba? Ano yung panghawakan mo na kailangan mong i-block yung empleyado na yan, yung nag-apply na yan sa buong mundo na hindi na siya makakapunta sa iba't ibang lugar? Sino ka ba? Is it your president? No, you're not. Kasi the word minalitrato ka. Uuwi ka. Kasi ito yung case ng OFW na to is pinanigan ng employer, yung pinanigan ng agency is yung employer. Siguro mahal yung binayad. Kahit na lang ilaglag nila yung empleyado, wag lang yung employer sa Saudi. Kasi nga again, siguro malaki yung binayad. So sasabi ng agency, kasi nagsumbong yung agency sa ehensya ng mga sa ehensya sa Pilipinas. So of course, pag magsumbong yung isang OFW, of course pakikinggan yan. Babalikan yung agency. Kung sino yung agency man yun. So siguro, nagalit siya sa agency na yun. So sinabihan yung aplikante na yun na nakablock ka na sa lahat ng agency. Huwag kang maniwala dun. Sino ba siya? 'Di ba? Sino ba sila? So again, kung nakablock ka,
sasabihin nila naka-blank ka. Tanungin mo bakit? Sino ka ba? Anyway, nag-stop ka magtrabaho kasi kailangan, di ba? Minalitrato ka, di ba? So, pwede ka pa rin magtrabaho sa ibang bansa. Kasi minalitrato ka eh. Kung hindi ka minalitrato, of course, tatapusin mo yung kontrata mo, di ba? So, again, sorry. Nabusog ako sa hangin. Pwede at pwede kang magtrabaho sa ibang bansa. Magsabi ka sa pag-applyan mo, magsumbong ka sa ehensya sa Pilipinas na nagka-problema ka ng ganun, pero kailangan mo magtrabaho sa ibang bansa kasi para sa pamilya mo. Pakikinggan ka nun. And for sure, makakapag-apply ka. Kasi hindi lang naman yung Saudi yung tumatanggap ng mga OFW. Ang dami. Singapore, Hong Kong, iba't ibang lugar. Sa buong mundo, gustong-gusto nila yung OFW. Bakit? Magaling magtrabaho. Malinis sa trabaho. Dedicated sa trabaho yung mga OFW. Kaya posibleng hindi ka tanggapin. So again, kung hindi ka man tanggapin sa Saudi, ang daming lugar na pwedeng pagtrabahuan. So, never give up sa dream mo na gusto mo magtrabaho abroad. Kasi ang dami na mga opportunity na pwede ka pang magtrabaho. So, hindi lang doon natatapos yung pangarap mo sa buhay na makapag-abroad ka. So, mag-open ka, mag-apply ka sa ibang agency, mag-open ka na ganun yung nangyari sa'yo. At the same time, huwag ka makakalimot na mag-pray. Kasi kung ikaw lang mismo, buo yung loob natin eh. Pag, di ba, ang dami mo mga problema sa Pilipinas, napakabuo ng loob mo, malakas yung loob mo na magtrabaho abroad. Kasi nga, kailangan mong maging malakas para sa pamilya mo. Of course, malakas ka, naglalakas-lakasan ka, kahit sa loob mo, durug na durug ka na, kasi ikaw lang inaasahan. Pero, hindi ka buong-buo lahat kung kakalimutan mo yung si God. So, dapat, keep on praying and never give up sa dream mo. Kasi magagawa at makakapunta ka sa lugar na gusto mong mapunta. So, yan lamang po yung mga mostly question ninyo na pinili ko lang na importante kong sagutin para hindi po tayo paulit-ulit. So, I hope na naliwanagan kayo sa mga sinabi ko ngayon sa lahat-lahat. Sa mga question nyo, I hope naliwanagan kayo. So, masaya ako na nakatulong ako sa inyo in that way na nasagot ko lahat ng mga katanungan nyo, ng mga importanteng katanungan nyo. So, that's it for today. I hope na may natutunan kayo. So, sa lahat po ng mga subscriber, whatever supporters, thank you so much. So, thank you for watching. Have a great day. Goodbye for now.